Ilang taon ang nakaraan, halatang hindi pa handa si Kai Sotto sa NBA despite the potential. Palpak rin ang mga pathway programs niya sa NBA na G-League, Ignite at yung NBL. Ilang eksperimento ng playstyle, sistema at coaches, pero si Tim Cone lang pala ang may sagot. NBA ready na ba si Kaiju? The haters are not ready for this narrative. Ngayon, lumapad at mas nagkatimbang na si Kai Sotto, mga idol. Heto picture niya noong first time niya sa Gilas, then sa World Cup, and ngayon sa November FIBA window. Kung ikukumpara mo, marami na rin na baong experience si Kai ever since. Kaya di nakakagulat ang improvement niya ngayon. Ang skill set at arsenal niya, alam natin darating siya sa puntong to kaakibat ng karanasan. Kaso naging problema sa atin, masyado nating minadali si Kai. We wanted fast and quick overnight results, not knowing na ang kailangan pala niya is slow and steady growth. And syempre, isang sistema na magagamit ang potensyal niya ng maayos. Ang pagiging guard-like 7'3 center as he is advertised to be. By the way, bagay ba sa Gilas ang red jersey, mga idol? For more content like this, follow us on Facebook, see Buckets Updates. Ang triangle offense ang perfect solution sa kanya. Gamit na gamit ang tangkad niya sa playmaking dahil ang triangle ay nagre-rely sa high post playmaking ng sentro to create the offense. And dyan nag-stand out si Sotto. Nakilala bilang playmaking center, which is ang trend sa NBA big men ngayon. The likes of Nikola Jokic, Domantas Sabonis, and Bam Adebayo. Sa November window, aminin nyo, you saw Kai Sotto became this type of player sa Gilas. Hindi noong una na pang screen at alley-oop lang parang JaVale McGee o Jackson Hayes. At successful naman siya sa playstyle na ito, mga idol, yung mala Jokic. Proven na yan kontra number 6 Latvia at number 22 New Zealand. Binaback-upan na rin yan ng mga dominant stats. Kung ikaw ang NBA scout, anong mas pipiliin mong klase ng center? Mala Sabonis o mala McGee? Yan ang sagot kung bakit one step closer na si Kai sa NBA. The evolution of his game na saktong pasok sa trends ng mga center ngayon. Aminin natin, ang supposed pathways niya sa G-League at NBL palpak. At ang best chance niya talaga para ma-notice ng mga scouts ay dominahin ang Asia bilang top center sa buong kontinente. Katulad kung paano nakapag-NBA si Hamed Haddadi at si Zhao Qi, mga idol. Naging best Asian center muna bago napansin. At si Kai Sotto, unti-unting nagiging dominant center sa Asia. Hindi ito hype. Minadali kasi natin when all he needed was just enough time to work on his game. And now, kita nyo ang resulta? It's not exactly there sa level na pang NBA na, pero ilang steps na lang. And mark my words, mga idol, next year Kai Sotto will be in the NBA. Kaya naniniwala rin ba kayo sa kay Kai Sotto, mga idol? Join the conversation, i-komento nyo sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang ating video, please like, share, and subscribe. I-follow mo na rin ang ating social media platforms for more exclusive sports content. Until then, this has been Courtside Buckets. See you on the next one.